Sa gitna ng umiigting na hamon sa pambansang seguridad at mabilis na pagbabago sa teknolohiya, gumalaw ang Senado upang palakasin ang kakayahan ng bansa sa depensa at pagprotekta sa mamamayan. Tunghayan ang ulat na ito. Nagpulong ang Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation sa pangunguna ni Senadora Loren Legarda upang talakayin ang mga panukalang batas na magpapatatag sa Department of National Defense o DND at magpapabilis sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Legarda, kailangang maging masanda ang bansa sa mga bagong banta mula sa cyber attacks hanggang sa teritorial na issue upang matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Kabilang sa mga isinusulong ang Department of National Defense Transformation Act na magpapalakas sa kakayahan ng DND sa pagbabalangkas ng pamamaraan, pamamahala ng pondo at koordinasyon sa iba't ibang sangay ng seguridad. Nais din bigyang pansin ang pagpapaigting sa implementasyon ng revised AFP Modernization Program upang matiyak na ang pondo para sa modernisasyon ay nagre-resulta sa aktwal na kagamitan at kakayahang magamit sa depensa ng bansa. Kaugnay nito, nais din tugunan ang kapakanan ng mga veteranong militar sa pamamagitan ng Philippine Veterans Month Act na magbibigay ng mas malinaw na pagkilala at mas maayos na benepisyo sa mga naglingkod sa bayan. Paglilinaw pa ng Senado, ang pagpapaigting ng pambansang seguridad ay hindi lamang usapin ng militar, kundi usapin ng proteksyon sa ekonomiya, kapayapaan sa komunidad at katiyakan ng kinabukasan ng susunod na henerasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, patuloy ang panawagan ng mga mambabatas sa Kongreso na gawing holiday kada taon ang EDSA People Power Revolution sa kabila ng proklamasyong ito ay nananatilang Special Working Day. Narito ang detalye. Naghain ng panukala ang Akbayan Reform Bloc kamakailan sa pagsulong na gawing regular holiday kada taon ng February 25 bilang paggunita ng People Power sa EDSA. Pahayag naman dito ni Akbayan Representative Percy Sendanya, mahalaga ang hakbang na ito bilang pagkilala sa pagsulong ng demokrasya sa bansa. Paglilinaw niya, hindi maaaring idepende sa kung anong politikal na pananaw ang nangingibabaw kung kikilalanin ba ang araw upang ito'y gunitahin. Matatandaan noong taong 2023, tinanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa hanay ng public holiday sa bansa, kung saan ang nasabing paggunita ay kumokondena sa diktatorya ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa kabila nito, noong taong 2025, naideklara naman ng palasyo sa ilalim ng Proclamation No. 1006 na ang naturang araw ng paggunita para sa darating na February 25, 2026 ay Special Working Day, kung saan ayon sa batas, ito ay karaniwang araw lamang para sa mga manggagawa. Ibig sabihin, walang mandatory premium pay o karagdagang bayad at tinuturing na no work, no pay, depende na lang sa patakaran ng mismong kumpanya. Kaugnay nito, marami ng paaralan at lokal na ahensya ang piniling igunita ang nasabing araw sa pagdedeklara ng suspensyon bilang pagbibigay galang sa mapayapang revolusyon na naganap sa kasaysayan ng bansa. Samantala, nilinaw naman ng otoridad na hindi seditious o maituturing na rebelyon ang pagprotesta sa naturang araw, kung saan inihayag ni National Capital Region Police Officer Spokesperson Major Hazel Asilo, hindi maituturing seditious ang pagproprotesta. Gaya ng pagsabi ng BBM Resign, puwera na lamang kung ito'y nagpapakita ng paghihikayat na sirain o sunugin ang mga lugar o establishmento. Matatandaang di naghain ng kasong kaugnay ng sedisyon ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa 77 katao bunsod ng pagkakadawit sa riot noong unang trillion peso March, araw ng September 21 ng nakaraang taon. Sa kabila nito, handa na ang Philippine National Police o PNP
para sa gaganaping anibersaryo ng EDSA People Power sa darating na Miyerkules, kung saan inaasahang makapagde-deploy ng higit 13,000 pulis ang Kalakhang, Maynila upang mapanatiling ligtas at disiplinado ang naturang paggunita laban sa korupsyon. Nagpaalala din si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. sa mga pulisyang nakatalaga na manatiling matatag at huwag magpapaudyok na gumawa ng aksyon laban sa mga nagpoprotesta. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na balita sa pagunita ng People Power Revolution ngayong taon na nasa 40 taon na ang nakalipas. Naglabas ng pahayag si dating Senator Gregorio Honasan II na kilala bilang isa sa mga kasama na nanandigan at tumayo para sa mapayapang pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa EDSA noong 1986. Ang pahayag ni Honasan, muling balikan ang diwa ng EDSA. Ayon pa kay Honasan, ang ika-40 taon ng pagunita sa EDSA People Power Revolution ating binibigyang tanaw na posible ang mapayapang paraan ng pagbabago. Aniya, ang EDSA ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga Pilipino para sa isang adhikain at ito ay para sa mabuting gobyerno at maayos na kinabukasan. Dagdag pa ni Honasan na sa ngayon, bagamat may iba't ibang kulay ng politika at personal na agenda, ay dapat huwag kaligtaan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng EDSA People Power. Aniya, dapat nating tandaan ang ating mga kakayahan bilang isang nasyon at kung ano ang dapat na naaayon para sa atin. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, slot for sale scheme sa BFP ibinunyag, 12 opisyal kinasuhan. Big time hike sa presyo ng diesel at kerosene muling umarangkada, gasolina taas presyo din. EDSA People Power, panawagang gawing holiday sa kabila ng proklamasyong Special Working Day. Mga minor de edad na may HIV maaari nang magpagamot sa pamamagitan ng proxy consent. Reforma sa pagpapaigting ng seguridad sa bansa isinusulong sa Senado. Honasan, pinaalala ang diwa ng EDSA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.